don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Ito ang wow trending. Anthony Taberna booking ang kasinungalingan sa latest na interview niya kay First Lady Liza Marcos dahil matapos na mag-viral ang interview ni Katunying kay First Lady Liza Marcos na kung saan ay sinabi ni First Lady na nabadshot siya kay Inday Sara at sinabing hindi pinagplanuhan ang interview. Nako, meron palang audio noong 2022 na si First Lady Liza Marcos ang tagahatid ng Marites kay Katunying at ito ang audio. Pakinggan. Hi, Katunying. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, i-practice staff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan-ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, you know, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to. Then bahala na ako. But you know, yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. May I love you pa. Ayon pa nga sa latest na chika ni Maharlika na mahirap daw na interviewin itong si First Lady Liza Marcos, pero nagulat na lang siya nang bigla itong magpa-interview kay Katunying. Sa interview din na ito, hindi nagustuhan ng mga netizen ang tabas ng dila ni First Lady Liza Marcos. Ayon pa nga sa kanilang mga komento na mas mabuting itikom na lang ang bibig nito at wag nang magsalita dahil hindi rin naman ito nakakatulong kay Presidente Bongbong Marcos. Sa sinabi nga ni First Lady Liza Marcos na nabadshot siya kay Inday Sara, agad itong ginawa ng memes ng mga netizen dahil makikita daw sa interview na ito na mukha pa lang ni First Lady Liza Marcos ay alam mo nang hindi talaga gagawa ng maganda. At ayon naman sa iba na gumawa lang daw ng ingay sa social media si First Lady Liza Marcos para mapag-usapan at para malihis ang issue na ibinabato ngayon sa administrasyong Marcos. Mala pelikulang drama sa 13 billion na drug haul para gamitin sa SONA, at ito ang komento ng mga netizen. Iyan si Taberna, akala niyang naniniwala pa sa kanya pareho sila si Jerry. Bahala na silang sumira sa propesyon nila, malapit na silang mawala sa media dahil sa credibility, kaya nazira ang DZRH sa pagkuha sa kanila. Taberna is answerable to God, kahihiyan siya ng INC, karma is just around the corner, bahala na ang Diyos sa kanila. Diversion tactic lang yan ni Liza Smugs kay BP Sara para sa public demand sa kanila na drug test. Ever since, hindi ako nagdududa kay Taberna. Ngayon lang, kasi diba maginoo siya, isa siya sa INC member. Anyari, makapangyarihan talaga ang pera, Without Maharlika, hindi nasiwalat ang mga paghirap ng bansa natin dahil sa government ng Marcos. Basta panawagan natin kahit sinong Marcos pa ang kandidato maparumualdez man, huwag na nating iboboto. Please po, huwag na tayong magpapabudol. Diyan lang pala makikilala si Katunying at yung pagiging mapagkunwari, magkakasama lang pala sila ni PBBM, First Lady Liza Marcos. Kaya pala all this time, iisa lang ang layunin nila, at ito ay ang pagkukunwari sa taong bayan. INC, ano ang plano nyo kay Taberna? Iulat na yan. Well, okay, mga kababayan, meron siyang post actually si Taerna 3 hours ago. Pero bago ang lahat, di ba ang portrayal ng kanyang post kagabi, padrama si Liza, walang makeup, walang ligo, mabaho, mabantot, kordoroy ang mukha, parang galing sa Kumunoy, parang Carabao ba? Parang Carabao na halin dito sa Lambon, mga ganun drama. Ang katotohanan ay ayaw na ayaw pala dapat ni Liza Tanas na magpa-interview. Okay? Pero kasi kilala ko yung ginayupak na yan. Ayaw talaga, hindi, in fairness, ayaw talaga niyang humarap sa camera kasi malalamang bangag siya. Okay? Nakita niyo naman, sabi ka namin, yung observation namin ni Sas, yung train of thoughts niya,
Vangag Sabog. So babalikan ko uli, mga kababayan, yung kasinungalingan niya na nakilala niya ako in 1997. Okay? In 1997, ako daw ay tumawag sa kanya at tumawag ako sa kanya na sinabi ko na, uy, pwede ba akong pumunta sa bahay mo at nag-video daw ako. So ngayon, mga palanggingging, okay, basahin ko lang ulit, di ba? Sabi niya, ako ay na-meet niya, I met Maharlika in 1997, we're still in Ilocos. Sabi niya, sabi ko daw, can I come to your house? So again, ang layo ng 1997 sa 2017. 1997, 2000, that's 20 years ang difference. So again, bangag talaga siya, sinungaling, at ulitin ko po sa kapapasok lang, 2017 kami nagkita. Doon nga, naikwento ko na, babalikan nyo ng video ko. 2017, sa Ilocos, pinakita ko na kagabi yung pictures. At doon, nung time na yon sa bahay nila, the next day after ng kasal, yung pinakita kong picture sa inyo kahapon, sige, tignan lang natin para sa kaalaman ng ating mga palanggang bagong-bago sa channel ko. Okay? Here we go. Okay? Friday, okay, December, June, ito November. So ito yung sinasabi ko sa yung picture na ito yung first time kami nagkita ni Liza Tanas. Okay? Okay. Nasaan na yun? Okay. So, di ba pinakita ko to kagabi sa inyo na dito kami nagkita ni Liza Tanas. Oh, dito pala yung picture ni ni Hitad. Okay. Ito. Di ba yan yung pinakita ko kagabi sa inyo? Yan. Okay? November 25, 2017. Alright. Then, ito yung pumunta ako sa bahay nila na may picture kami ni Kuting. Wala kami picture ni Lisa, pero may picture kami ni Kuting. Where is that Kuting? Ito yung sa bahay ni Kuting. Yan ang bahay nila sa Lawag ay katabi ng dagat. Okay? Ayan. Okay, Paway, Suba, ayan kami ni Kuting. Yan yung bahay nila Lisa. Yung likod na yan, doon sa area na may beach. Okay. Bakit ko kinukwento yan? Kasi nung time na yon, in-interview ko si Marcos Jr. Diyan may video kami niyan. Sabi ko kay Liza Tanas, sabi ko sa kanya, nagkakilala na kami, kinuha niyo yung number ko, parang kasi siya friendly. In fairness sa kanya, friendly kasi user-friendly siya. Meron siyang kailangan sa akin, kaya kailangan niya magbait-baitan. So sinabi ko sa kanya noon, sabi ko, madam, mag-interview tayo, chika-chika, ganun-ganon. Ay, naku, sabi niya, Maharlika, si Bong na lang, dun. Sabi niya, siya na lang interviewin mo. Di ba naikwento ko yan sa mga vlog ko nakaraan, naka-duster siya. Nung hindi pa niya ako nabubudol, naaaliw ako sa kanya. Sabi ko, napakasimple naman ito ni Lisa, ganyan-ganyan. So, akala ko, simple lang. Yung pala, simpleng mambubudol. Alright? Okay, so kaya totoo ang sinasabi ni Taberna na mahirap talaga, na mahirap niyong interviewin si Liza Tanas. So dito, bubuljakin natin siya. So yung portrayal nila kahapon o na isang araw na kunyari basang sisiw o basahan, galing sa basakan, sa dugyutan, si Liza, yun po ay inutos ng kanyang foreign advisor. Pinilit para i-save ang as o ang maliit na itlog ni Kuting na kasing itlog, kasing laki ng butike. Papaano? Pinilit ayon sa ating puting ahas sa loob na Lisa, you have to do this to save to save Kuting from all the controversies ng sapulburon. Kasi masyado na raw apektado at ang mga tao ay sama-sama na at sumisigaw na ng ipulburon si Marcos Jr. Ipulburon test. Nagsalita na halos sa maisog, paulit-ulit yung bangag. Kaya no wonder during that time na in-interview ni Taerna, paulit-ulit na sinasabi ni Lisa na nasasaktan siya kay Sarah. Di ba? Sinabi niya, I'm kind to her, yung kanilang slogan na sama-sama tayong babangon muli. Tapos si Inday umattend dun sa maisog at sinabi ang kanyang asawa ay bangag na bangag. Actually, talagang naapektuhan sila. Ulitin natin.
Hindi man magpapa-interview yung bruhang yan at magpanggap na paiyak-iyak, kita lang ng wheelchair, doon sa Iloilo, yung mga tigulang daw, kawawa, dadadadada. Hindi yan magagaganyan kung hindi siya inutusan ng advisor. Siya nga yan eh. Okay? So gusto kong sabihin sa inyo na ang interview na yon, ayon sa ating source sa loob, mga kababayan, ay pinwersa lang si Lisa na gawin yon, magpanggap na parang basang sisiw para kalimutan daw natin, makafocus daw, para mawala ang issue ng pulburon na kung saan yung dokumento na pinakita ko sa inyo at nakarating na nga sa opisina nila ni Office of the President, Office of the Kuting, Office of the ni Senator Bato, at I hope may imbestigahan na very soon. Okay, yun ang gusto nilang pagtakpan na issue. Kaya ang advisor nilang syunga, okay, na si Peron, okay, here's the name. Sinabi ko na to sa inyo dati. Ang advisor na si Peron, ito ba si Peron? Dali lang ha. Okay. Okay, yung advisor niya si Peron, mga palangga, okay, si Peron. Okay, yung kanyang foreign advisor. Huwag na natin pangalanan ng kanyang first name, okay? Basta advisor Peron. Pwedeng Evita Peron, basta Peron. Nasabi, at yung majoritas. Okay? Sabi, gawin mo to. You have to do it para mailigtas si Kuting dahil sobrang nagagalit na yung tao. So, dapat makafocus ang attention sa paawa effect mo. Kaso, ang nangyari, hindi ganun. Lalong bumagsak, lumubog si Marcos Jr. at si Lisa dahil kahit na isa lang na si Lisa na mukhang galing hindi kaliligo, kakaakyat lang from the tubugan sang Carabao, nagmukha siyang lalong syunga, manloloko, mambubudol, sinungaling. Then, 3 hours ago, nagsalita si Taerna ng kanyang drama-drama. Okay, sabi ni Taerna, ayan, appreciation post daw. Mula pa noong 2022, nag-request na ako na ma-interview si First Lady Ahas. Ilang beses na nagka-schedule, subalit hindi rin natuloy dahil sa sobrang pagka-busy ng First Lady, nagtiyaga lang ng nagtiyaga. Hanggang isang araw noong nakaraang buwan, nakatanggap ako ng mensahe na may schedule ulit ako pero hindi naman ako masyadong umasa. Okay? Sabi ko nga sa Outbox Media na siyang producer ng aking digital show, hindi pa rin ito sigurado. Hindi nangyari. Actually, when I got a message alert from Miss Jenny, ito yung sekretarya ni Lisa. In the morning of April 12, I assumed that it was to inform me that the interview would be canceled again. Noon pala. Tuloy na. Ayun, sabi niya, finally it took us 2 years to interview Lisa Tanas. To her credit, she did not even ask for questions in advance. So ang portrayal ni Taberna na kunyari wala silang communication, na parang dumadaan siya sa proper what do you call it? Process na dadaan sa sekretarya ni Lisa. Yun yung pagpapanggap nila na walang bahid, walang sabwatan, walang conspiracy. Diba? So kaya ito binabasa ko. And good thing, bago tayo nag-vlog, nakita ko to yung kanyang post. Okay, sabi ni Taerna, okay, to her credit, she did not even ask for questions in advance. Kaya medyo malakas ang loob ko na magtanong lang, sabi niya. At I wouldn't mind if she wouldn't answer everything, but to my surprise, she practically responded to most, if not all questions I asked. And the rest is history. Salamat muli kay First Lady Ahas for comfortable talking to me. Yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions pero actually di yan na itanong ang tungkol sa kidnapping issue ni Lisa. Okay? We all know, mamaya malaman ninyo sa audio. Kayo na sumagot. Di ko na kailangan kayong mag-exert pa ako ng effort. Kayo na sumagot. Pero basahin na muna natin. Sabi niya, yun naman ang aming style. We always hope to ask even the most difficult questions without badgering and antagonizing our guests. Hindi naman lahat ay matutuwa sa inyong sagot at mga sinasabi. Madam First Lady, ngunit marami ang positibo naman ng komento. Ganun talaga, even I get a big share of bashings and I don't mind them as I consider it part of occupational hazard. Salamat sa tune-in, team leader, chuchu, eklabush. Okay, wag natin tapusin. Naalala ninyo, nung sinira ni Taning Pinoy, ni Taberna,
si Attorney Vic Rodriguez na Kesyo hindi daw doon, nag-gate crash daw, hindi imbitado sa party, nung birthday ni Kuting, yung September. Tapos, di ba, noong tinanggal si Attorney Vic, o tinanggal o umalis as executive secretary ni Kuting, di ba, si Tuning ang unang naglabas at saka si Taerna. Si Taning Pinoy. Si Taerna at saka si Taning Pinoy. Pareho talagang mga budol. Alright, ngayon, nabudol pa nga kayo, di ba? Sila ang bidabidahan, nawala na si Vic. Tapos lumabas yung mga balita na from executive secretary, gagawin na lang si Attorney Vic ng chief of staff. Okay? So, binabalikan ko yung kwentong yun kasi konektado dito sa audio. Alright? So, ang drama ni Liza, doon sa kanyang dugyot na interview, wala siyang pakialam, wala siyang para sa sabayan, chuchu-chuchu, you know that already. At based sa post ni Taberna, dumaan pa siya sa secretary, pero lingid sa kalaman ng taong bayan, sila pong dalawa ay nag-I love you-han. Nag-I love you. Eto na. Okay? Actually, bitin-bitinin ko muna kayo. Kasi ang daming information talaga. Okay, teka muna. Bago muna yung video na yan, yung audio na yan, mga kababayan, sige, I think the audio na natin. So mamaya ko na basahin yung iba. Okay, here we go. Are you ready? Okay. Lingid sa inyong kaalaman, nung tinrabaho ni Liza Tanas na tanggalin si Attorney Vic Rodriguez, tanggalin sa pwesto, gawa ng kwento, di ba? Na kasi si Attorney Vic ay may mga anomalya, may graft and corruption, pero hanggang ngayon ay wala naman silang ginawang kaso. Kahit nga man ang tanim kaso, hindi nila ginawa. Sila na yung nakapwesto, di ba? Yan ang portrayal nila, yan ang drama nila si Attorney Vic ay ganito, ay ganyan. So ngayong araw, maririnig ninyo ang boses ng boses ni Budol, ni Bangag Liza. Here we go. Okay. Ito na. Ito na. Ha, ha, ha. Okay, right. Ito. Listen to this. Lakasan natin. Latest Marites because are you? Okay, so this is my latest Marites. Oh, wait a minute. Out. No. Chief of staff, no more nothing. Wait. Umalis na siya, he packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Okay, wag yan. Kaya, ito muna. Balikan natin. Alright, ito. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna. Then bahala na ako. But yung guy was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you. But don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. Nag-I love you kay Tony. Ulitin natin. Para, actually, transcribe ko na yan. Ulit. One more time, saka papasok lang. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites because out. No more chief of staff, no more nothing. Umalis na siya, he packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag na ako ikwento dito. Na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna. Then bahala na ako. But I was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying trolls, I'll send it to you. But don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye. Love ya. I love you. So ano sa tingin nyo? Okay?
Ngayon, mga kababayan, yung ano na yan, yung audio na yan, alright, okay? Ang audio na